po yung ating image based on Doppler radar. Ito rin po yung nagpapakita ng kahalagahan ng mga instrumento natin dito sa Pag-asa. Ito yung nakatulong para ma-identify natin kaninang 3 p.m. na naglandfall na itong si Bagyong Nando dito sa Panuitan Island. Isang maliit na island po na part pa rin ng Babuyan Islands, and then part ito ng Calayan, Cagayan. And dito naman sa ating latest satellite image, kung makikita natin yung mata ng bagyo, very well structured po. Ibig sabihin ay malakas po itong bagyo na ito. Nasa kasalukuyan ay nasa coastal waters ng Calayan Island, Calayan, Cagayan. Ito ay may taglay na lakas ng hangin na umaabot ng 215 kilometers per hour malapit sa mata ng bagyo or sa sentro ng bagyo, at pagbugso, ibig po sabihin ng pagbugso ay bigla ang paglakas ng hangin sa paligid nito, lalo na sa eye wall o yung kadikit nung mata ng bagyo, nung eye ng bagyo. And then meron itong 295 kilometers per hour. Malakas po ito. Ibig sabihin ay posible nito na mapatumba yung mga kabahayan na gawa sa light materials, at pwede rin ito na makapagpabuwal ng mga malalaking puno. And bukod dito sa epekto nitong si Super Typhoon Nando, ay nananatili yung epekto ng habagat. At yung pag-ikot, kapag nasa Northern Hemisphere, itong mga bagyo natin ay counterclockwise yung ikot. Kaya hinihila niya yung moisture na associated dito sa habagat, at yun din yung isa sa mga dahilan kaya tayo nakataas sa orange rainfall warning dito sa Metro Manila. At bukod doon ay naaapektuhan din yung western part ng Southern Luzon, particular na yung Mimaropa, at ganoon din sa western part ng Visayas at Zamboanga Peninsula. Para sa ating latest track na tatahakin na nitong si Bagyong Nando, today po, nandito siya sa coastal waters ng Calayan, Cagayan. Bukas ng umaga, alas 2, madaling araw, ay nandito na siya sa boundary ng Philippine Area of Responsibility. Ibig sabihin, bukas ng umaga ay nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility, at unti-unti nang mababawasan yung epekto nito sa ating bansa, particular na sa Northern Luzon. At yung inner circle, ito po yung lugar na kung saan merong tayong at least 89 kilometers per hour na lakas ng hangin. Malakas po yan. And then yung outer na dilaw na linya naman, ito yung may at least 39 kilometers per hour. At dito rin natin nakikita yung size nitong bagyo. By the way, yung mata ng bagyo, yung radius niya ay nasa 50 kilometers. Kaya kung mapapansin natin, ay malaking bahagi din nung eye wall yung tumatama sa ilang islands natin dito sa Babuyan. And also, sa mga susunod na araw ay mananatili siya na super typhoon, and by 2 p.m. sa Wednesday, dito na siya tuluyan na mas mababawasan yung intensity. From super typhoon ay magiging typhoon na lamang ito, at magtutuloy-tuloy siya dito sa southern part ng China. Para naman sa ating mga nakataas na signal from